sa puso ang pagkatao. Pag-aalala ko sa iyo'y siniseryoso mo. Ngunit ngayon'y nagbago ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, panangaling ko'y tumibay at tiwala binigay sa'yo lamang, Jesus, panangaling ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso. Pag-ibig ko'y nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Para lang sa'yo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat muli sa pagkakataon na ibinibigay mo upang makapagnilay kami sa iyong mabuting balita. Ngunit bago kami magpatuloy, hayaan mo munang lumapit kami sa iyong presensya na may kababaang loob, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Lord, patawarin mo po ang aking mga kahina at kasalanang nagawa. Linisin mo po ang aking puso at aking mga pagkatao. Dalangin ko, Panginoon, na sa oras na ito, ay gamitin mo lamang ang aking tinig, ang aking isip, bilang instrumento ng daluyan ng iyong mabuting balita. The wisdom, the discernment, the fruit of the Holy Spirit, ang kaloob mo, Lord, sa akin. Hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo po ang makapangyari. Para sa Thursday Gospel tungkol kay Jesus at kay Beelzebul, Lord, nawa maliwanagan kami sa mensahe mo tungkol sa mabuting balitang ito. Gayon din ang panalangin ko sa makakarinig at makakarinig pa sa undako man ng mundo sa mensahe mo, Panginoon. Nawa ito'y hindi lamang information, kundi transformation ang idulot sa ating Panginoon, na may bahagi din namin sa iba ang kabutihan mo. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Banal na Espiritu, manahan ka sa aming puso. Pususin mo kami ng iyong kapangyarihang nagmumula sa ating Ama. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Ang
mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus at si Beelzebul. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkakapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nagilalas ang mga tao, may pailan sa kanila na nagsabing, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. May iba pa namang nais siyang subukin. Kaya nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi nila sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Ngunit maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ang kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Beelzebul, sino man ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung kayo nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbababantay sa kanyang bahay, mailayo na sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung sakali salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang lahat ng sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ay hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Na kung saan ang layunin ng Facebook Live dito ay araw-araw ipalaganap ang mabuting balita. At salamat po sa Panginoon, ang ating po pangninilayan ay ang March 7, 2024, Thursday Gospel. At ang pagbasa po ay nagmula kay San Lucas, si Jesus at si Beelzebul. Ako nga pala si Sister Angelica at muli, ito'y pagkain nating spiritual, no? Kasi meron tayong spirito, no? Kung kailangan na, sabi nga, patay ang pananampalatayang walang gawa, o kaya patay pisikal, ay buhay pisikal pero patay spiritual. So marami sa atin, sa buong mundo, buhay na pisikal lang, kumikilos, no? Pero ang dami-daming patay spiritual. Kasi nga, walang relasyon sa Diyos, walang komunikasyon sa Diyos. So, amen. So, si Jesus at si Beelzebul. Alam po nyo, ang Panginoong Jesus talaga, nang siya nagkatawang tao, nangangalan siya ng salita ng Diyos, nagpapagaling, nagkaka-cast out ng demonyo, yun, bumubuhay ng patay. Kung makikita natin, mabuti naman yung ginagawa ng Panginoong Jesus, di po ba? Wala namang masama sa ginagawa niya. Biro mo, anak siya ng Diyos, pero nagkatawang tao siya para tuparin ang kalooban ng Diyos na tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. Pero bakit gano'n, no? Parang sa buhay nating tao, minsan, dami mo nang ginawang mabuti, may nasasabi pa rin ng ibang tao. Totoo yan, no? Naranasan niyo na ba na meron kayong nakilala na ginawa mo na ng kabutihan, hindi mo, o kaya naman, hindi mo naman inaano, pero may nasasabi pa rin sa yung pangit. Parang mas nakikita pa nila yung pangit kaysa doon sa mga mabuti mong gawa. Amen? Ay, hindi nakakapagtaka. Kung ang Panginoong Jesus nga, perfectong Diyos na eh. Ang dami-dami pa nilang nasasabi. Lalo na mga Pariseo, ang mga Saduceo, ang mga dalubhasa sa kautasan. Diba? Lagi silang nag-aabang ng mapupula sa Panginoong Jesus. At saka alam naman natin na kahit kilala na ang Panginoong Jesus dahil sa kanyang mga himala, hindi naman lahat ng taong sumusunod sa kanya talagang gustong sumunod sa kanya o makinig. Noon pala, uso na marites. Diba? Totoo naman yung sa simbahan. Hindi lahat na nagsisimba talagang seryoso nakikinig sa homily. Yung iba, nagsisimba lang para makita si crush, o kaya para masunod lang yung
obligasyon na magsimba tuwing linggo. So, iba-iba. Kamukha ba sa YouTube o sa mga ganitong gawain, hindi lahat ng nakakarinig, interesado. Di ba? So, ganun din ang sa Panginoong Jesus. Hindi talaga lahat. Yun nga sabi nga, di ba, may nag-comment, no? Kung uso na siguro social media noon talaga naman baka ma-viral si Jesus Christ Kasi nga, sabi hindi, kaya yun nakakapagpagaling ng mga may sakit, nakakita yung bulag, nakakarinig yung bingi, nakakabuhay ng patay, nakaka-cast out ng demonyo, kasi galing ang kapangyarihan niya sa demonyo. So, kung makakita ng gano'n, anak ng Diyos, tapos ang kapangyarihan galing sa demonyo. Ganyan ang mga pambabatikos na naranasan ng Panginoong Jesus nung siya'y nagkatawang tao. Grabe sa grabe. Amen. Kasi anak ng karpintero. Totoo namang nag-anak siya ng karpintero. Ang point natin dito is, may mga tao pa rin na nang mamaliit sa kanya. Kahit nakikita na yung kanyang kabutihang ginagawa. Amen. So, paano sa atin sa buhay natin, paano natin maide-depend na ang kapangyarihan ni Jesus ay galing sa Ama? Lalo, di ba, noon, naalala niyo, may panahon na nauso yung mga faith healer, na tinatawag nga fake healer. Faking manggagamot. Amen. Masasabi mo ba talaga na, nakakapagpagaling siya, galing yan sa Diyos yung kanyang pagpapagaling? Pwede rin naman gumawa Pwede rin gumawa ng himala ang demonyo. Kaya niya mag-trick, mandaya. Amen. Kasi gaya putumaya yung demonyo na yan Kaya kailangan malakas ang pakiramdam natin. Paano ba natin ma-identify kung totoo ba yung himala o hindi? Kasi di ba alam naman natin na si Jesus, ang kapangyarihan talaga niya galing sa Diyos. Kahit naman ng demonyo, no? So, since magmamahal na araw na, di ba kahit yung demonyo nung tinukso si Jesus doon sa ilang, 40 days and 40 nights, hindi ba? Kahit ang demonyo nagkukunwari siya, mas makapangyarihan sa Panginoong Jesus. At ano yung yung sa pangatlong offer ng demonyo sa Panginoong Jesus, nung tinutukso siya si Jesus, diba, dinala siya sa pinakamataas na lugar at ipinatalaw sa kanya lahat ng makikita niyang mga kayamanang kaharian sa buong mundo. At anong sabi ng Diablo? Bibigay ko sa iyo lahat yan, bibigay ko lahat sa iyo yan. Sambahin mo lang ako. Amen. Pero diba, anong laging sinasagot ni Jesus kapag siya tinutokso ng Diablo? Nasusulat. Diba? Ibig sabihin, nabuhay ang Panginoong Jesus, na punong-puno siya ng salita ng Panginoon. Kaya pag may lumalapit sa kanyang tukso, alam niya isasagot kasi nasusulat. So, tayo din. Kung meron tayong kaalaman sa utos ng Diyos, na hindi lang naman siya siyempre kaalaman lang, kundi talagang isinasa buhay natin, hindi ba, may kapangyarihan tayo at yun ay galing sa Diyos. So, ito malalaman natin mo si Jesus at si Beelzebul. Sabi nga, totoo ba na ang kapangyarihan ay galing sa Diyos? Galing na sa demonyo, kaya yan nakakagawa ng mga ganyang kahangahangang bagay. Di ba? Yun ay pinula sa kanya. Ganito pag ang Panginoong Jesus nagpapagaling siya ng halimbawa, bulag, nakakakita, bingi, nakakarinig, yung mga may ketong, gumagaling, nawawala yung ketong, yung mga paralitiko, hindi makagalaw ng katawan, di ba? Pag pinagaling niya yun, di ba gumagaling? Pagkatapos gumaling yun, ang sinasabi ng Panginoon, di ba, tumindig ka, at huwag ka nang magkasala muli. So, anong purpose ni Jesus Christ? Na pagkatapos pagalingin pisikal, kasunod nun, gumawa ka na ng kabutihan. Talikuran mo na yung mga kasalanan mo. So, ibig sabihin may bunga. May bunga yung pagpapagaling. Di ba usually, tinatawag tayo ng Diyos bisa sa pagsubok? Meron kang sakit na ganito, gumaling ka. Ano ngayon ang tendency? Magpagloob ka sa Diyos. Galing sa Diyos. Galing yung kapangyarihan sa Diyos. At ang pinaka-the best na himala na pwedeng magawa sa atin ng Diyos, hindi lang yung himala na nakakita yung bulag, nakapagsalita yung pipa, hindi. Yung magbalik loob tayo sa Diyos. Yun ang pinaka-greatest miracle na pwedeng mangyari sa isang tao. Amen. Ngayon, paano mo malalaman kung galing sa demonyo? Yung mga himala na yan.
Kasi diba, meron tayo tinatawag ng mga magician. Alam naman natin, mga magician, may mga daya yan. Diba? Bumibilib tayo, bakit ganun? Ang bibilis lang naman ng mga kamay niyan. Malalaman natin na galing sa demonyo, yung himala na yun. Kapag kasi, syempre, nagtitrik eh. Nagtitrik yung demonyo eh. Halimbawa, sa palagay natin, gawin din niya yung ginawa ni Kristo. Halimbawa, yung demonyo, magkunyaring mabait. Magkunyaring, halimbawa, pare, nung panahon na yun. Tapos, nakapagpagaling din siya ng bulag. Nakakita rin. Sa palagay mo ba, ang hihintayin bunga ng demonyo, gumawa ng mabuti yung pinagaling niya? Hindi. Kahit kailan, hindi na naisin ng demonyo na pagkatapos niyang pagalingin yung bulag, makakita, katapos niya, gawa ka na ng mabuti. Hindi. Gagawin yun, aakitin niya ang tao. Yan na, nakakita ka na uli pero dapat ganito ang gagawin mo, magdadaya ka ng kapwa mo, yung mata mo, gamitin mo sa mahahalay na panoorin. Hindi pa. Sa maliwanag na ang Panginoong Yesus nagpapagaling pisikal dahil gusto niya gumaling din tayo spiritual. Kasi may mga sakit tayong spiritual, di ba? Spiritual illness. Hindi ka mukha ng demonyo, maaaring pagalingin ka sa isang bagay o material na bagay, pero ang kapalito dapat, gumawa ka ng masama. Hindi gumawa ng mabuti. Kaya sa buhay natin, kapag meron tayong mga problema na nagkaroon ng kagalingan, inaasahan ng Lord, mabuti na yung gagawin natin. Dahil nabaw, gumaling ka na sa sakit mo. Halimbawa, dati hindi ka nakakalakad, ngayon nakakalakad ka na. Diba, kagalingan yun. Tapos, gagamitin mo yung paa mo sa, hindi ba, kung saan mga masasamang bagay. Ayun ang galing sa demonyo. Amen. Diba? Papanood natin minsan sa social media na yung mukha ni Kristo, minsan nasa puno, nasa pader, nasa flooring, nasa kisame, kung saan na lumalabas yung imahe ni Jesus Christ eh. O saan galing yun? Paano natin masasabi na galing yun sa demonyo? Galing yun sa Panginoon? Diba, sa faith natin, bago maging santo, ang isang santo, napakahabang pag-aaral, napakahabang, diba, pagsasaliksik, bago maordinihan nyo na talagang officially, na si San Lorenzo Ruiz, talagang santo na. Kailangan makagawa sila ng, diba, kakaiba, ng himala. Nagpapatuloy na talagang sila, karapat dapat na maging santo. Kasi ang santo, hindi naman yan yung talaga yung sinasamba ba't tinutularan ng kanilang mabubuting gawa. Amen. Kaya dapat tayo din sa buhay natin. Ano ba yung ginagawa natin? Yung ginagawa ba ni Jesus? O yung ginagawa ni Beelzebul? Sabi nga, prinsipe ng mga demonyo. Ano ba ginagawa ni Beelzebul? Dinadaya tayo. Hindi naman mapapakita ang demonyo sa atin na mukhang anghel. Siyempre, papasok siya sa mga bagay na makakaakit sa atin. Kamukha ng ginawa niyang pandaraya kay Eva. Diba? Pumasok siya sa isang bawal na bunga na sa paningin ni Eva ay napakasarap. At tapos susulsulan pa siya ng ahas na, pagka kinain mo yan, magiging parang Diyos ka. Ganun ang demonyo sa atin. Amen. Magpapakita siya sa magagandang bagay, sa kapangyarihan, sa kayamanan. Gagamitin na yun. Pero, para bigyan tayo ng kapangyarihan na maghasik ng kasamaan, kamukha ng ginagawa niya. Amen. And of course, ang demonyo ay demonyo. Saan ba? Para sa impyerno. Ang si Kristo ay para sa langit. Malayo sila. Very opposite. Ang kanilang, kung di-describe mo ang kanilang personality. Pero yun nga, sa buhay din natin, ma-apply natin na minsan may mga pagkakataong nagpapakabuti ka na, gusto mo na magbalik loob sa Diyos, lalo kang lalapitan ng demonyo. Tandaan niyo yan. Ang isang taong nagbabalik loob sa Diyos, kung noon ang problema niya is 10% lang, pag nagbalik loob at lumapit ka sa Diyos, magiging 100, 1,000% yan. Siyempre, dati ka ng barkada ng demonyo, pagkatapos lalayasan mo siya. Tapos nandiyan nakikita ka, nagpe-prayer meeting, nagdadasal, nagba-Bible reading. Lalo kang lalapitan yan. Hindi po ba? Ayaw niyang maranasan, no? Ayaw ng demonyo maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. At nasa ba kapangyarihan ng Diyos? Nasa salita niya mismo. Because the truth will set us free. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. At wala nang ibang katotohanan kundi ang salita ng Panginoon. Nandun ang kapangyarihan. Actually, may kapangyarihan naman talaga ang salita ng Diyos eh. Amen? Kaya nga pag sinabi ng Diyos na, love your enemy, may kapangyarihan yun. Kasi, mismo, ang Diyos sa Ama sa Langit eh,
Nung nilikha niya ang mundo, di ba? Sinasabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng hayop, ng halaman. Di ba nangyayari? At sinasabi, tapos sabi ni God, it was good, maganda, at nasisiya siya. Amen. Ang demonyo, ganun din siya. Ginigaya niya ang Diyos na, sige, ipakita ko sa yung mga bagay na ito, ng mga gusto, ibibigay ko yan sa iyo. Kasi di ba, inoferan nga niya si Kristo ng mga kung ano-ano, hindi naman kanya eh. Kaya tayo, huwag tayo mainggit sa mga kilala natin na, ba't yun ang yaman-yaman? Samantalang korap naman sa gobyerno. Hindi ba? Kasi yung mga pagpapala na yan, pwede ding gamitin niya ng dyablo. Na akala mo galing sa Diyos. Na ang yaman-yaman nila, yung pala sa kasamaan pala nila nakukuha. Amen. Ang magandang pagpapala, alam natin galing sa Panginoon. Kasi, siyempre kayamanan, pera, alam naman natin na the money is, the love for money is the root of all evil. Amen. Kaya nawa, pinagninilay tayo ng Panginoon, no? Na sa buhay natin, wala tayo nagawa ng mabuti. May masabi man ng iba, okay lang yun. Ang mahalaga, walang masabi sa atin ng Diyos. Amen. Kasi, talaga wala kang mapiplease sa tao. Wala talaga. Lalo na kung inggitero o inggitera yung taong nakakakita sa ginagawa mo. Sasabihin nyo, di naman galing sa Diyos yun, galing, di ba? Magiging judgmental. Kamukha lang ginawa sa Panginoon. So, masyado siyang ginajudge. Amen. Siyempre, ang demonyo, hindi naman siya gagawa ng kontrabida na ilalaglag siya eh. Hindi ba? Kaya nga diba sabi dito sa mabuting balita, babagsak ang bawat kaharian na hati sa magkakalabang pangkat at wawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Di po ba? At hanggang ngayon, ganun ang strategy ng dyablo. Yung parang ipakita na nandun yung Diyos, nandun yung pagpapala. Kasi na tayo, ayun na tayo bilang tao, no? Kasi meron tayong katawang lupa, likas tayo makasalanan. At bawat isa sa atin, alam ng dyablo, ito, kahinaan nito, kahinaan nito, pera, kahinaan nito, yung magagalitin. Amen. But the good news is, may kapangyarihan tayo na pwedeng magamit kamukha ng kapangyarihang ginamit ng Diyos. Amen. Na, gawa ka ng kabutihan, kahit marami silang masabi, may kapangyarihan tayo. Kasi meron tayong free will eh. Kaya lang yung free will natin, aabuso natin. Nagagamit natin para doon sa kalaban. Amen. Kaya kailangan, maging malakas tayo. At nagiging malakas tayo, of course, isinusuko natin ang lahat-lahat sa Diyos. Kasi meron mo napakabuti ng Diyos, oh. Saka nakakita, Diyos Ama, nasa Kanya na lahat. Pwede naman niyang ibigay lahat, di ba? Pwede naman sigurong nilikha niya yung mundo, lahat mayayaman na lang. Lahat na lang, walang paghihirap. Pwede naman yung pinakasagad na physical, na pwedeng ibigay ng Diyos sa tao. Pwede niyang gawin yun. Pero anong binigay niya? Yung kanyang buktong na anak. Si Kristo. Napaka-precious sa Kanya. Yun ang binigay niya. Para Para magkaroon tayo ng kapangyarihang. Diba? Humindi sa kasalanan. Kasi kung hindi ginawa ni Kristo ang kanyang pagpapako, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, napakahalaga yung pagkabuhay Sabi nga nila, mas mahalaga yung muling nabuhay kasi naganap niya lahat eh. Naganap na niya lahat. Parang din yun sa pagsilang sa tao. Mahalaga na, sinilang ka, pero ang mahalaga yung ending. Di ba? Ending eh. Wala tayo naman, naging baby, sinilang tayo. Pero ang pinakamahalagang part sa pagkatao natin, ano ba naging ending natin? Ganun din si Kristo. Sinilang siya sa sabsaban, simple, pero anong naging ending? A victorious God. May kapangyarihan. Kaya nga diba minsan sinasabi natin, in Jesus name, in Jesus name. Pero dapat hindi lang yan sa nguso. Dapat galing sa puso. No? Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Amen. Kaya, sa buhay natin, tulad ng sinabi sa last part, sa verse 23, sabi dito,
Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Sa araw-araw na ginagawa natin, kaya ba talaga tayo pumapanig sa kabutihan o sa kasamaan? Amen. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos talagang nagkakaroon lang yan ng buhay sa atin, no? Bilang mga tao, kung meron tayong kababaan ng loob. Hindi yung may kapangyarihan ka pero ginagamit mo sa kasamaan. May pera ka pero yung kapangyarihan mo, yung power mo yung ginagamit para manlit ng kapwa mo o kaya para maging gahamon pa sa pera. Amen. Hindi naman natin kailangan maging magikero eh. Hindi naman natin kinakailangan, magmamahal yung itlog gagawin ko manok. Hindi. Ang kapangyarihan na gustong makita sa atin ng Diyos yung galing sa Diyos mismo. Hindi ba? Hindi yan more of material things. Yung magpatawad ka sa kapwa mo, ay kapangyarihan yan. Lalo ngayong panahon ng Holy Week. Di ba? Hindi lang kapangyarihan yan, himalayan. Pero mo ginawa ka ng masama, hindi ka binayaran ng utang, lapastangan na anak. Yung iba dyan, pinatay yung sa pamilya. Pero napatawad mo, kapangyarihan yan. Di ba? At naiingit yung demonyo. Kasi siya hindi niya kayang gawin yun, hindi niya kaya magpatawad hindi niya kaya magmahal Kaya yung mga bagay na hindi niya kaya, gusto niya tayo din na mahal ng Diyos, na makasalanan tayo, pero di ba nakakalapit tayo sa Diyos? Alam natin, pinapatawad tayo ng Diyos. Demonyo, lalapit ba yan sa Diyos para humingi ng tawad? Demonyo nga yan. Di ba kaya naging fallen angel siya? Amen. Hindi yan nababase sa pinag-aralan, estado sa buhay, hindi. Kasi simple ka lang tao. Pero mabuti ang kalooban mo, minamahal mo ang Diyos, apakalaki ng kapangyarihan. Kayang gawin ang mga imposible bagay na posible. Tumulong sa kapwa. We have the power to help others. Lalo na kung may pera ka, gamitin yung pera na yan na pinahiram ng Diyos, pinagkatiwala. Sabi nga, makapangyarihan ng pera, dahil gamitin mo yung pera para tumulong sa kapwa, sa mga nangangailangan. Amen. May kapangyarihan kang magulang ka, may kapangyarihan kang palakihin yung mga anak mo sa aral ng Diyos. Hindi ba? Ang mga kapangyarihan natin, pwede natin gamitin sa time, sa talent, sa treasure. Kapangyarihan sa oras. 24 hours ang binigay ng Panginoon. Diba? Bigyan mo ng time ang Lord na makarinig ka ng mabuting balita. Kapangyarihan yan kasi kukontrahin niya ng dyablo. Ayaw niya makarinig tayo ng mabuting balita sapagkat mabubuksan yung ating isipan sa katotohanan na akala ko ordinary lang akong tao. Pwede pala akong maging extraordinary kapag yung power ni God nasa sa atin, nagmamanifest sa pagkatao natin, sa puso natin. Amen. Hindi natin kailangan mag-magic. Ang kailangan natin kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Kasi ang kapangyarihan nagmumula sa Diyos ay kapangyarihan ng kabutihan. Paggawa ng mabuti. Di po ba? Kaya maunawaan natin sa ating sarili na sa araw-araw ginawa ng Diyos, may kapangyarihan tayong humindi sa mga tuksong nilalapit tayo sa atin ng demonyo. May kapangyarihan tayong magpatawad, may kapangyarihan tayong tumulong, may kapangyarihan tayo na magbalik loob sa Diyos, na gawin ng mga kabutihan. Di tayo kayang hadlangan ng dyablo hanggat yung kapangyarihan na hawak natin ginagamit to glorify God. Yung sa panahon ni Moises, di ba? Meron siyang tungkod. Di ba yung tungkod na yon? Naging ahas. Naging ahas. Ay syempre, yung mga salamangkero ng mga time na yon, kaya din nilang gawin yon. Gumawa din sila, di ba? Naging ahas din. Di pa, kaya palang gawin ni Moises maging ahas yung tungkod. Yung isa din, yung mga salamangkero, kaya din nilang gawin yun. Ang kaso, yung ahas ni Moises, kinain yung ahas na ginawa nila. Minagic nila. Hindi ba? Ang kapangyarihan ng Diyos pa rin ang nangunguna. Amen.
Ang daming fake, uso nga mga fake news, di ba, sa social media. Kung di tayo nakakarinig ng mabuting balita, ibang kapangyarihan ang ma-acquire natin. Amen? Alam mo, ang social media na yun, ang laki ng power. Ang laki ng kapangyarihan sa tao. Ang daming nabubulit sa kasalanan. Kaya medyo mag-iingat tayo ng fina-follow. Hindi ba? Baka mamaya nagpa-follow tayo sa mga tao na imbis mag-glorify si God, ibang kapangyarihan na pala ang isinahasik sa mundo. Hindi na pala nag-glorify sa ang Lord. Hindi mo mapapansin na yung fina-follow mo pala pabor sa abortion. Hanggang sa makita mo ang buong, di ba may mga bansa na talagang pinapatay na yung baby kasi di ba? Batas na yun eh. Di ba? Nagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya dapat alam natin para pag meron tayo na feed tayo ng information ng social media, alam natin na ang kapangyarihan nito ay galing sa Diyos. Kahit nga mismo ang di ba may mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng demonyo? Kasi papasok din ang diablo sa simbahan. Hindi ba? Yung mga leader sa gawain na nagpapayaman, hindi sa ang Diyos ang nag-glorify. Amen. Kaya dapat malakas yung ating discernment na, ito bang ginagawa ko sa buhay ko? Ito ba'y kapangyarihang galing sa Diyos? O baka naman galing sa demonyo? Amen. Kaya, pag nilaya natin, yung buhay natin ngayon, anong klaseng kapangyarihan meron tayo? Gamitin natin to glorify God. Lalo na ngayon, napakahalaga na, di ba? Yung pananalangin, pag-aayuno, paglilimo sa kapwa, kapangyarihan yan. Diba? May kapangyarihan ka. Basta ang kabutihan sa puso mo, ginagawa mo sa kapwa mo, kapangyarihan yan. Amen. Sapagkat hindi madaling gumawa ng kabutihan. Hindi madali yan. Kailangan niya manggaling sa Diyos. At kung nakagawa tayo ng kabutihan, dapat ang Diyos ang nag-glorify. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli salamat Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na may kapangyarihan kami, Lord. Dapat din natin gamitin to glorify you. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng power to forgive and to forget the sin. Nagagawa sa amin ng aming Papa. Bigyan mo kami ng kapangyarihan kamukha mo, Panginoong Jesus, na may mababang kalooban. Bigyan mo kami ng kapangyarihan na ikaw ang laging makita, magpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Bigyan mo kami ng kapangyarihan na maging malakas sa mga pagsubok, Panginoon. Ang iyong mga salita, ang aming maging kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na dumadating sa aming buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, adya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalang Ama, sa Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe na nagpaparamdam sa amin na may kapangyarihan kami at yun ay galing sa iyo. Amen. So, muli ko ibibigay ni Lord ang March 9, 2024, no? Saturday Gospel, sama-sama po tayo magnilay ng salita ng Diyos. Monday to Saturday po, alas 8 ng gabi. Iba lang po tayo ng oras, minsan ng araw. Minsan kasi is busy po ang inyong lingkod. Mga guest preacher din, no? Minsan busy sila, so nag-adjust din tayo ng oras sa kanila. Pero pag naman, ang regular talagang oras po natin is alas 8 ng gabi. Pagkalinggo po, alas 3 ng hapon. Araw-araw po yan, 365 days, no? Na pwede nating mapagnilayan ang salita ng Panginoon. Yan po ang pinakamahalagang blessing na pwede nating ma-receive. Amen. Yun. So, maraming pong salamat and to God be the glory.